Si Secretary Manny Bonoan ng DPWH, mukhang pasakay ng eroplano. Secretary, magandang umaga po. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, at Apo. magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Apo, boarding daw po kayo, pasakay kayo ng eroplano. Siguro in a few minutes po, siguro. Apo, papunta po ng Isabela o kayo'y nandyan na sa Isabela? Wala pa, nasa papunta ng Isabela. Papunta. Para sa inspection doon po sa bumagsak na tulay. Kaya bumagsak na part of the tulay. Parte ng tulay. Opo. Well, Secretary, tama-tama nagiging ginagawang katatawanan ng iba itong pangyayaring yan dahil ang napanagot lang daw po natin ay yung driver ng truck. Wala tayong napapanagot na ibang lalo na sa parte ng gobyerno. Well, ganito. Secretary, nawawala po. Naku, nawala. Pakiayos ang linya natin kay Secretary Manny Bonoan. Sayang. Oo. Papunta pala sila ng Isabela, tama-tama para ma-check nila ng gusto, ano. Oo. Kasi kung samot-saring mga impormasyon nang inilalabas. Secretary? Ala, Secretary? Hello? Ayan, Hello? okay. Nawala ho kayo kanina. Secretary, go ahead po. Go ahead po. Ang sinasabi ko kanina, Jerry, itong tulay na ito, ginagawa pa lang ito, hindi pa na-turn over sa gobyerno to. Hindi pa na-turn over sa gobyerno ito. It's just in the process of yung kuha natin, yung final testing dapat bago i-turn over sa gobyerno to. So, as I'm saying, nasa kuha pa rin ng poder ng contractor ito. So, at any rate, yung department naman is trying to find out kung ano yung cost ng pagsak ng isang parte ng tulay. Hindi naman yung buong tulay. Pagsak, kasi mahaba itong tulay nito. It's just one segment of the tulay na 60 meters lang yun. 60 meters yung bumagsak sa tulay. At any rate, tinitingnan din namin kung ano yung nangyari doon and tinitingnan din namin kung na-compromise ba yung other segments, no? Para kung anong rehabilitation effort na gagawin kagad ng contractor. Ito yung ngayon maraming nagpapatulong din kami sa Philippine Structural Association Engineers of the Philippines. Para tulungan kami mag-assess kung ano ba yung dapat gawin sa pag-rehabilitate ng tulay. Itong tulay na ito is actually matagal nang ginagawa ito mula pa noong 2014 ito eh. Oo nga po. Ngayon lang nabuksan and dapat lang nadadaan dito kasi hindi pa nga tapos ng testing nito. Final testing. Final testing, pinapadaanan lang ng light vehicles lang sana. Ayun, So, may mga signages yan, may mga signages na ilinagay dyan sa dulo ng tulay na for light vehicles only. Wala, trucks are not allowed. Ay, ganun po ba? Nako. Opo. Pero wala po nagbabantay, signage lang. Ay, gabi naman, I don't know. Meron naman yata nagbabantay, kaya lang gabi yung pagdadaan-daan ka ng mga truck kasi dyan. So kaya may problema talaga pala yung driver ng truck. Bakit nila idiniretso pa? Pang light vehicles lang pala talaga muna yan. Hindi lang iisa yan, Jerry. May convoy sila, may convoy ng truck na tumaan. Yung isa nakadaan naman. Nakadaan. Kaya lang yung sumusunod, baka masyadong malapit. Kaya na-exacerbate yung load, na-concentrate yung load in one segment siguro. Kaya yun ang nangyari. So, yan mga tinitingnan namin kung ano talaga ang possibilities na kung anong nangyari dyan. Kumakarga kasi yung truck, yung load ng truck, estimate namin is about 100 tons. Yung isang truck lang 100 tons ang karga? Yeah, yes. 100 tons yung bigat ng truck, including the load. Yung load tsaka yung truck.
including the load, yung gross vehicle weight. So, Napakabigat nun. 100 tons. Ay, napakabigat nun, Secretary. Kaya wala yatang ganun, Pati. Meron na. Meron kasi yung mga bagong truck ngayon na nagkakarga ng mga materials, yung mga sand, gravel, boulders pa itong nakakarga. Boulders yung laman ng truck Oo. Yung ibang truck nakikita ko nagdudugtong pa, Secretary, sa taas nung wall para madagdagan yung karga nila. Yun na yun. Yun yung mga... Ay, ito nga. Ganun nga ito. Ang ginawa nito. Sus Mario Josep, ano? Yan na yun. So yung bigat ng isang truck na yon, dagdag pa yung mga kasunod niya. Yes. Yung mga nauna pa. Pero ang linawin natin, Secretary, ito'y under pa sa contractor, sa gumagawa. Yes po. Hindi pa na-turn over sa... Hindi pa na-turn over. Government ito. Kapag ho ganong sumablay na ganyan at hindi pa na ito turn over, ang gastos niyan sa contractor na rin mismo. Well, nasa kon pa rin niya nasa warranty period pa niya Nasa warranty period pa yan But we are also trying kung ano talaga ng cost niyan. Kon naman, it will be little unfair kung may ibang dahilan na hindi naman kontrolado ng contractor sa failure ng isang segment ng tulay na ginagawa nila. So yung mga ibang segment naman so far okay naman. So hindi naman 660 linear meters lahat yata itong main structure nito. 12 arc segments. Yung isa lang naman ng isa yung bumigay. Pero kailangan na rin i-check lahat yan, Secretary, ano? Tama yan. Kaya nga, dahil yun ang ginagawa ng department ngayon. Patignan namin kung kailangan pa patibayin yung ibang, yung tulay. Yun sa paggawa natin. Oo. Pero yung tulay po na yan, ay kung talagang tapos na, ay pwede rin ang truck dyan. Yeah, but dapat lang, hindi naman yung talagang kailangan parating overloaded yung mga dumadaan dyan. Kasi kahit pa paano, kung parating overloaded yung dumadaan dyan, yung buhay ng tulay na yan, mapapaiksi. Kung 100 tons kanin nyo, yung isang truck pa lang na yon na yan bumigay, ilan po dapat ang bigat lang? Permissible Gross vehicle weight na inaano namin dito, inaalaw namin sa 44 tons lang dapat Hanggang 44 tons lang. 44 tons. And if it is controlled yung 44 tons na yan, ang buhay ng isang tulay na sinasabi namin is aabot ng 30 years. At least 30 years na dapat na yung tulay. Minimum na 30 years. Dapat yun, kumakontrol yung overloading. Kaya lang kung parating na overload yung tulay, eksirin yung buhay ng tulay. Tama, ganun nga ho, ano. So dapat ipinatutupad talaga ang limit, weight limit, ano. Dapat lang Jerry, kailangan natin na kontrolin talaga yung overloading, ganun din yung kaya lang, may mga tao ba kayong magbabantay sa lahat ng tulay, Secretary? Hindi ba? Dapat sa LGUs na yan. Hindi kaya pwede ninyong makatulong sila? Gamit sa mga LGUs. Opo. Ganun din yung ginagawa. Dito sa Region 3, pinagbawal nila yung mga masyadong mabibigat na truck na dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Kasi nakikita nila na yung buhay din ng mga kalsada parating nasisira dahil nga sa overloading. Opo. Okay, so pinagbawal din nila yung mga ganong klaseng truck na dumadaan ngayon sa mga pangunahing kalsada sa Region 3 ngayon. Opo, okay. So sa mga ganyang aksidente, trahedya, Secretary, mabutit walang namatay. Pero may mga ano hong ginawa na ninyo sa district engineer o sa regional director ng DPWH na nakakasakop dyan? Sila ang unang response naman doon sa
nung nalaman nila na may nasira, sila ang unang pumunta doon sa fan. Alalahanin natin ito, matagal na panahon, ito more than 10 years. So ang daming opisyalis ng department na nagpalit na dyan. Oo, ganun po ba? Papalit, ilang director ng involved dyan. Oo nga ho. So, 4. Oo. Tsaka ano ba yan? Sabi nyo hindi pa nasa final testing after ng retrofitting, Secretary, hindi yung patapos na ito yung magawa noon pa. Including yung retrofitting kasi pati yung hindi pa naman nadadaanan kahit na nung natapos yung main structure. Oo. Nung isinagawa pa rin yung retrofitting, ginawa pa rin yung retrofitting kaya hindi pa rin na confirmatory test. Opo, okay. Okay, so kung hindi madaanan yan ngayon, meron ho bang ibang nadadaanan naman? At nandun pa rin yung spillway na andun pa rin. Hindi pa naman isa pa rin ang ginagamit noong pa man yung ginagamit noong una pa man. Hindi pa naman namin inalis So hindi pa rin ang pwedeng gamitin. So hindi naman pala naperwisyo yung mga kababayan natin diyan at meron pa silang madadaanan. Yeah. Secondary road lang ito, Jerry, hindi hindi primary road. Opo. Okay. Secretary, salamat po sa oras. Kauna-unahang design ito. Kauna-unahang design sa Pilipinas to. Oo nga Ang ganda nga sana kaya lang dapat matibay. Hindi lang dapat maganda na matibay pa. Di ba? Sige. Ayos. Secretary, salamat at salamat po sa update. Magandang umaga po. Thank you rin, Jerry. Thank you. Secretary Manny Bonoan ng DPWH. Mga